Mga ka-Pulse Point, nagulantang ang China. Nilamon ng BRP Teresa Magbanua ang Chinese vessel sa West Philippine Sea. Philippine authorities announced the arrest of several Chinese nationals as part of their crackdown on a group allegedly conducting espionage operations. At ito ang matindi. May secret spy network pala na nag-ooperate sa ating bansa. Pero ang mas nakakagulat, may genius na offer si President Marcos na nagpataob sa kanilang tapang. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Tigil nila yung ginagawa nila, pabalik ko lahat yan. Stay tuned, kasi ibubunyag ko sa inyo ang kumpletong kwento kung paano naging game changer ang Pilipinas sa maritime defense. Pero may hindi pa nalalaman ang publiko na dapat ninyong malaman tungkol sa mga Chinese spies na nahuli. Let's start sa pinakabagong development. Ayon kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, the BRP Teresa Magbanua was successful in driving away the Chinese Coast Guard vessel CCG 3304. From 85 to 90 nautical miles, napaurong nila ito. They managed to push it back up to 100 to 105 nautical miles off the coast of Zambales. Remember noon, tinataboy-taboy lang ang Magbanua. Matapos silang magtiis na kumain ng lugaw ng maraming araw, abay nadala na sila. Ngayon, kung mapapansin nyo ang Teresa Magbanua, ang parang Power Rangers ng ating PCG. Pero, maghintay kayo. Hindi lang yan ang nangyari. May 3 pang Chinese vessels sa lugar, including their monster ship, the CCG 5901. Parang may malaking dahilan pala kung bakit laging alam ng mga Chinese vessels kung kailan tayo magdi-deploy ng ships. Ang kinukunan ng drone nila ay ang barko natin na nasa kanan. Pag na-close up yan, makikita natin yan ay isang barko ng Philippine Navy. High resolution, solar-powered CCTV. Ayan po. With night vision capability. Ordinary CCTV kung titignan mo, but that is not available in Lazada and Shopee. Long range po yan. Ayon sa joint operation ng NBI at AFP, may nahuli silang 5 Chinese nationals na nagpapanggap na lobster buyers. According to AFP Chief General Romeo Bronner Jr., may mga military-grade cameras silang nakadisguise bilang ordinary CCTVs. Akala mo mga ordinaryong seafood traders lang, no? Pero ang totoo, seafood ang least priority nila. Kaya sa mga matatapang nating mga fishermen, dito na lang kayo sa Farmers Cubao magbenta ng lobsters sa presyong araneta. Pero hindi pa dito nagtatapos ang kwento. In a bold move na nagpagulat sa lahat, nagbigay ng matapang na offer si President Marcos sa China. During his interview sa Lapu-Lapu City noong January 30, he laid down his conditions. Simple lang ang deal, sabi ng Pangulo. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. At ibabalik ko ang Typhoon missiles. Boom! Supalpal ang China. Hulaan ko. Sasabihin ulit ni Mauning na tayo ang nasa maling daan. Pero, alam nyo ba? Ang Typhoon missile system na ito ay may range na 480 kilometro. Developed ng US firm Lockheed Martin, ito ang pinaka-latest addition sa ating defense capabilities. Hindi man 100% na atin, ito ay pinapagamit sa atin ng Amerika. Sa
Sa kasalukuyan nga, may training ang ating mga sundalo sa kanilang mga US counterparts para mamaster ang paggamit ng Typhoon. Bakit? Well, nangangating bumili ang ating AFP ng sarili nating Typhoon missile system. Ngayon, bakit importante ang lahat ng ito? Una, nakita natin kung gaano ka-sophisticated ang surveillance network ng China sa ating bansa. Hindi lang simpleng pagmamanman, may real-time data transmission pa. Pangalawa, hindi na tayo nagpapatakot. From our Coast Guard, pushing back their vessels, hanggang sa matapang na offer ni President Marcos. This shows na ready na tayong ipaglaban ang ating sovereign rights. Pangatlo, according to General Brownie, ito ay tip of the iceberg lang, meaning there could be more spy networks operating in our country. Ngayon, gusto kong malaman ang opinion nyo. Kung ikaw ang magde-decide, ano pa ang dapat gawin ng Pilipinas para protektahan ang ating sovereignty? Comment your thoughts below. Kung na-enlighten kayo sa video na ito, i-like at i-share para mas maraming Pilipino ang maging aware sa mga nangyayari sa ating bansa. Sa huli, ang tunay na lakas ng Pilipinas ay hindi nakasalalay sa dami ng missile o sophistication ng technology. Nasa pagkakaisa at determinasyon nating ipaglaban ang kung ano ang sa atin.